Hindi mo ko kilala. Lahat ginagawa ko para mailigtas ang kapatid ko, kahit pa ibuwis ko ang buhay ko. Pero ngayong wala na siya, wala nang rason. Hindi! Galit ka lang! Huwag mo sa akin gawin to! Sa lahat ng mga inosenteng babae! Galit na galit ako, peste! Hanggang sa puntong hinihiling ko na lang na maging pareho tayo ng pinagdaraanan. Mas lalo akong napaiyak sa sinabi niya. Hindi ko na maigalaw ang katawan ko. Masyado na akong nanghihina sa lahat ng nangyayari. Gusto kong lumaban pero hindi ko din maiwasang hindi maramdaman ang bigat na dinadala ni Eman ngayon. Napatungo ako at hindi na nagsalita. Hinayaan ko na lang siyang itali ako ng mas mahigpit at kuhain ang mga nakatagong patalim sa bulsa ko. Pero kahit ganito, hindi pa rin ako huminto sa paghahanap ng paraan para makatakas sa kanya. Kung ito lang din ang gagawin mo sa akin, pwede bang ikwento ko muna sa iyong buhay namin ng kapatid ko? Wala nang silbang pagpapaawa mo sa akin, Maya. Buo ng desisyon ko. Dahil sa mga sinabi mo, mas natauhan ako. Alam mo bang, nung mga bata pa lang kami na ang pinakamaswerte sa buong mundo. Ang mga magulang namin hindi nag-aaway. Inaalagaan kami ng maayos. Itigil mo na yun, Maya. Pero hindi ko alam na sa loob ng 14 na taon, mahihiwalay kami sa mga magulang namin. Namatay sila dahil sa isang aksidente. Naiwan kaming dalawa ng kapatid ko. Pilit kong tinatanong sa Panginoon kung bakit niya ito hinayaang mangyari sa amin. Ngunit alam mo ba ang palagi niyang sagot sa amin? Ang nagpaparamdam na malakas kami kaysa sa inaasahan namin. Dahil mga wala kaming pinag-aralan, walang kaalaman sa pamumuhay sa labas, kinakailangan naming makituloy kay Tia. Ang kinatatakutan kong nag-iisang pamilya ni Mama. Ang pamilya ni Papa, matagal nang wala sa mundo. At hindi nga ako nagkamali. Para kaming nakatira sa impyerno. May mga pagkakataong gusto na naming sumuko ng kapatid ko pero ginawa naming lakas ang isa't isa para patuloy na mabuhay. Patuloy na lumaban. Kaya hindi ko kaya mawala yung kapatid ko, Eman. Sinabi ko nang tumigil ka na. Hindi ko kailangan ng walang kwenta mong kwento. Pareho tayong nawala ng pamilya at wala akong panahon para pakiramdaman ng sakit na dinadala mo. Tama ka nga, Eman. Hindi ka tulad ng inaasahan ko. Pero kahit anong gawin mo sa akin, hindi ako susuko hanggat hindi ko na ililigtas ang kapatid ko. Dito kita itatali at hihintayin ko ang gabi. Sana hindi ka magsisi sa ginagawa mo ngayon, Eman. Tumingin lang siya sa akin at hindi na nagsalita. Binuhat niya ako at tinali sa puno. Sinubukan kong lumaban pero walang silbi ang lakas ko. Napatingala na lang ako at taimtim na nanalangin. Pagkatapos niya akong itali, lumayo na siya sa akin at nakita kong may kakaiba siyang ginagawa. Pinalibutan niya ng dahon ang puno kung saan ako nakatali. Sinundan ko lang siya ng tingin. May nakita akong tinanggal niyang mga tuyong dahon at kinuha niya ang baril. Nagulat ako dahil meron pala siyang tinago sa lugar na ito. Nilibot ko ng tingin ang paligid at doon ko lang napansin na ito ang eksaktong lugar kung saan kami nahuli ni Obert kagabi. Tumingin lang sa akin si Eman, saka nilagay sa gilid ng kanyang short ang baril. Dumating ang hapon. Gutom ako at nag-aalala sa kapatid ko pero pinanghahawakan ko pa din ang paniniwalang buhay pa siya. Nang matapos na si Eman sa ginagawa niya, bigla siyang nawala at ilang minuto lang bigla siyang lumabas na may dalang patay na baboy ramo. Anong gagawin mo? Kailangan na mahanap ka nila kaagad. Talaga bang kailangan mong umabot sa ganito, Eman? Tulad ng sinabi ko, hindi na magbabago ang desisyon ko, Maya. Kung ganun, hindi kita mapipigilan. Hindi ko rin mababagong isip mo. Pwede ba akong tumulong sa plano mo? Ano bang ibig mong sabihin? Tutulong ako, Eman.
Kung kailangan mo din naman ako bilang pain, sa huli, pareho lang tayo ng gustong gawin. Ang magiganti, Hindi na. kaya mo sila kaya lahat, Eman. Kung ibubuhis mo lang lahat ng buhay mo, hayaan mong mangyari yan na naaayon sa plano mo. Kung ganun, anong gusto mong itulong sa akin? Lahat ng pwede kong itulong. Kailangan mong siguraduhin lahat ng nasa plano ko ay mangyayari ngayon. Teka, ano yung naririnig kong paparating? Teka, nasan sa Eman? May naririnig din akong pagaspas ng pakpak. Diyos ko, mukhang alam ko kung sinong paparating. Si Obert! Sa wakas, nahanap din kita. Hindi ka na makakatakas sa akin. Papatayin na ba natin siya? Hindi maaari. Siya ang huling alay. Nasaan ang kapatid ko? Ang kapatid mo? Kung hindi ka tumakas, hindi mahihirapan ang kapatid mo ngayon. Anong ginawa mo sa kanya? Malalaman mo mamaya. Kung may ginawa kang masama sa kanya, hindi kita mapapatawad. Hindi ko kailangan yan. Kalagan mo na ito sa kanyang pagkakatali, Tony. Mukhang pati ang pinagkakatiwalaan mong lalaki. Sa huli, tatalikuran ka pa rin niya. Alam mo ba kung ano ang sinabi ko sa kanya nung palabas na ako? Na malaman niya kung nasaan ang katawan ng kapatid niya? Ay gagawin niya ito sa'yo? Plano ninyo ito lahat? Ang taga mo kasi! Pero alam mo ba, wala na ang mga labi ng kapatid ng lalaking yon. Dahil kailanman, wala kaming itinitira. Napakawalang hiya niyo talaga! Bitawan mo ako! Tumahimik ka! Ano ang naamoy ko, Tony? Napalingon ako sa paligid at nakita ko si Emma na nagtatago sa dilim. Ang mga dahon na nakapalibot sa akin kanina ay unti-unting umusok. Napatabo ng muka si Obert at lumayo din sa akin si Tony. Doon nila nalaman na nahulog din sila sa isang patibong. Hinanap ni Obert si Eman, pero bago pa yun mangyari, lumabas sa pinagtataguan si Eman at walang pag-aalinlangang binaon ang napakahabang matulis na kahoy sa katawan ng kanang pakpak ni Obert. Tony! Ha! Ang anak ko! Anak mo? Hayaan mo akong gawin ang ginawa mo sa pamilya ko sa anak mo! Ano itong usok na ito? Naghihina ang katawan ko! Ito ang tinuro sa akin ng maraming albularyong nakatagpo ko dahil sa paghahanap sa inyo. Daon ng sambong na pinatakan ng banal na tubig at kandila. At ngayon, sa wakas, hindi ka na makakawala sa mga kamay ko. Bitawan mo ang anak ko! Eman, maabot ka ng matutulis niyang pakpak! Pagbabayaran ninyo ang ginagawa ninyo sa akin! Ako ang namumuno sa mga aswang! At kaya ko silang papuntahin ngayon din! Hindi, Ama. Hindi maaari. Kailanman, hindi maaaring mapakita ng kahinaan ang namumuno sa ating lahi. Dahil kung mangyari yon, mawawalan ka ng kapangyarihang makontrol ang iba. Hindi ko kayang pabayaan ka, anak. Hindi ako mamamatay. Hindi. Nanlaki ang mata ko nang biglang tumayo si Tony kasabay ng paglayo ni Eman sa kanya. Malakas na sumigaw ang halimaw at pumunta sa umuusok na mga dahon. Balak na sana niya itong patayin nang hinampas siya ng latigo ni Eman. Napaluhod ang aswang sa ginawa ni Eman. Gusto kong tumulong pero masyadong mahigpit ang tali sa kamay ko. Nang tuluyang mapahiga ang aswang sa ginawa ni Tony, lumingon si Eman kay Obert at nakita itong nanghihina na din. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay ito na ang malaking pagkakataon
para sagipin ang kapatid ko. Biglang tumingin sa akin si Eman at lumapit. May dala siyang kutsilyo. Napalunok ako. Hindi ko mabasa ang nasa isip niya. Biglang hinawakan niya ang kamay ko at sa isang pitik lang, lumuwag ang tali sa katawan ko. Hindi siya nagsalita. Tumalikod lang siya at tiningnan ang dalawang aswang. Alam kong pinakawalan niya ako kaya walang pag-aalinlangang tumakbo papunta sa lungga ng mga aswang. Pagdating ko doon, ang mga aswang ay nagkumpulan na sa gitna ng may malaking apoy. Wala pa akong nakitang mga dalaga sa labas. Maingat akong pumasok sa lungga nila at pumunta sa daan kung saan nakakulong ang mga dalaga. Walang mga aswang sa dinadaanan ko at laking pasasalamat ko ito. Biglang nakita ko ang pamilyar na pinto. Hindi na ako nagdalawang isip, agad ko yung binuksan at nakita ko ang siyam na dalagang takot nang makita ako. Ligtas na kayo! Lalabas na tayo! Dalian nyo! Nasaan ang kapatid ko? Si Pam! Teka, nakita mo ba si Pam? Hindi. Nasaan siya? Doon kayo dumaan sa daan yun. Huwag kayong ihinto hanggat hindi nyo nadadatnan ng lugar na may maraming bahay. Pam! Pam! Nasaan ang kapatid ko? Saan nila? Sa wakas, naabutan din kita. Hindi ka papatay! Akala mo ba, matatalo kami ng lalaking yon? Ngunit sinaksakan niya. Hindi kami ang nilalang na dapat ninyong malitin. Matagal naming binuo itong bago naming tahanan dito. At sisirain lang ng mga tulad ninyong mangmang na tao. Humanda kayo! Nasaan ang kapatid ko? Ang babaeng yon? Sa tingin mo ba, bakit kami nagkukumpulan na makalay namin sa labas? Hindi! Ang kapatid ko! Pam! Mangyayari ang kinakatakutan mo dahil sa pagsira mo sa aming ritual. Ngayon sana ang masaya kong araw. Ang araw na mas magiging malakas dahil ikakasal ako sa isang birhen. Pero anong ginawa mo? Sinira mo ang lahat! Bitawan mo ako! Ang kapatid ko! Huwag kang mag-alala. Dadalhin kita sa kanya. Bitawan mo ako! Tumahimik ang babae ka kung ayaw mong ikaw ang unang mamatay! Hindi ako natatakot sa'yo! Kahit anong gawin mo sa akin, lalabas kami ng buhay! Ang tabang mo din, ha? Napahiyaw ako sa sakit nang biglang pinisil ni Tony ang tagiliran ko at bumao ng matatalas nitong kuko. Napapikit ako sa sakit at unti-unting nanghina. Nasilayan ko ang saya sa mukha ni Tony. Tumigil na siya at dinilaan ang kamay niyang puno ng aking dugo. Mas naging pula ang mga mata nito. Ramdam ko ang panggigigil niya sa akin bago binuhat ako palabas. Napatingin ako sa bukas na pinto kung nasaan nakakulong ang mga babae. Alam kong nakatakas na sila at mapipigilan din namin ang ritual na ito. Napatingin ako sa labas at nanlaki ang mga mata ko nang makitang ang mga babaeng akala ko ay nakatakas na ay may mga lalaking aswang na nakahawak. Ang mga itsura ng mga ito ay nakakapangilabot at alam kong kung wala kaming gagawin, mamamatay kaming lahat dito. Hinanap ko si Eman pero hindi ko siya nakita. Wala din si Obert. Biglang nakita ko ang kapatid ko kaya mas nabuhayan ako. Ate! Ate! Anong nangyari sa'yo? Pam, huwag kang magkalala. Makakatakas tayong lahat. Ate! Ate, patawad. Dahil sa akin, nasasaktan ka. Shh! Wala kang kasalanan. Hindi tayo may sala. Hintayin mo lang. May tulong na darating. Ate, giliran mo, ate. Wala ito. Wala na kayong magagawang dalawa. Itong gabi na ito ang katapusan ninyo. Sa oras na dumating ang aming pinuno, lahat kami ay magiging malakas! Hindi yan mangyayari. Naniniwala akong matatalo ni Eman si Oper. Talaga? Alam mo,
Gusto kong subukan ang tapang mo. May isa kaming babaeng pwede mong kalabanin. Kung mapatay mo siya, maaari mo iligtas ang kapatid mo. Pero hindi ka kasama! Kung yan ang natatanging paraan, iharap mo ang sinasabi mo. Ate, wag! Wala kang laban! Mga aswang sila! Huwag kang mag-alala, Pam. Kaya ko to. Hindi! Hindi mo kaya! Maraming beses mo na yan sinabi kahit alam mo sa huli na dadapa ka! Nagmamakaawa ko, ate. Wag! Kung ito lang ang paraan para iligtas ka, hindi ako magkaalinlangan. Hindi! Ate! Tumahimik ka! Huwag mong sasaktan ang kapatid ko! Pumayag na ako, kaya huwag mo siya sasaktan! Ilabas ninyo ang mga kalaban ng babaeng ito. Siguraduhin mo lang na hindi siya mamamatay. Kailangan siya sa ritual. Lumabas ang isang aswang na babaeng may malaking katawan. Ang kanyang mga mata ay kulay pula at naaagnas ang kanyang kalahating katawan. Inayos ko ang aking pagtayo. Alam ko sa sarili kong wala akong laban sa aswang na ito, lalo na't sugatan ako. Ngunit ito lang ang tanging paraan. Hindi pa man ako nakakapaghanda, biglang sumugod ang aswang at kinalmot ako sa muka. Napahiyaw ako sa sakit at bago pa man niya ako makalmot ulit, sinipa ko siya. Pero hindi siya masyadong natablan. Napaatras lang siya ng kaunti. Ngunit hindi pa din ako nagpatinag. Kumuha ako ng malaking batong nasa damuhan at pinalo ang kanyang ulo. Dahil doon napaupo ang aswang. Napuno ng hiyawan ng paligid. Naririnig ko na din ang sigaw ng kapatid ko. Nanlilisik ang mga mata ng aswang na tumingin sa akin bago tumalon. Hindi ako nakapaghanda sa pagsugod niya, kaya nadaganan niya ako. Ramdam ko ang bigat ng katawan niya, kaya hindi ko siya maitulak. Gamit ang batong hinampas ko sa ulo niya, kinuha niya iyon at hinampas din sa ulo ko. Napahiyaw ako at nagsimulang makaramdam ng hilo. Ramdam ko na din ang likidong dumadaloy sa noo ko. Ate! Itigil mo na yan! Itigil niyo na to! Hawakan niyo siya! Hindi pa tapos ang palabas! Nagmamakaawa ako! Itigil nyo na ang sinasagawa niyong ritual! Eman, sa wakas, dumating ka din. Ano? Hindi ka papatay? Hindi ako basta-basta mamamatay. Ngunit ang pinuno ninyo, mukhang nag-aagaw buhay na. Ama! Hawak na mga kamay ninyo ang inyong pinuno. Ang tinitingala nyo. Hindi! Hindi maaari! Ano na lang mangyayari sa inyo, ha, Tony? Ama, paano kang natalo? Ha? May tama ka ng 2 bala ng baril sa katawan. Anak, mawawala na ng kontrol ang mga pinamumunuan ko. Mas mabuting umalis ka na. Hindi maaari. Alam kong malakas ka. Patawad, anak. Iniwan na sila ni Eman at lumapit siya sa amin at sa ibang mga dalaga. Tila nawalan nga ng kontrol ang ibang mga aswang dahil pinakawalan nila ang mga dalaga at pumunta sila lahat kay Obert. Nanlaki ang mata ko sa aming nakita. Nakikipaglaban si Tony sa lahat ng mga aswang na gustong patayin ang kanyang ama. Napuno ng hiyawan at sigawan ang paligid. Hindi na kami nagsayang pa ng oras. Tinulungan ako ni Eman patayo at nanguna siyang naglakad papunta sa daan palabas ng gubat. Kahit na masakit ang aking katawan, pinilit kong lumaban. Nangangalahati na kami ng pagtakbo nang biglang matisod ako. Doon ko mas naramdaman ang pagod. Kuya! Ang kapatid ko!
Maya, mauna na kayo. Sundan niyo lang ilaw na yan. Maya, naririnig mo ba kami? Eman, salamat sa pagliligtas sa kapatid ko. Mamaya mo na ako pasalamatan. Kailangan na nating makalabas dito. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Kaya mo pa, ate! Malakas ka! Ikaw ang pinakamatapang! Huwag mo akong iwan! Nagmamakaawa ako, ate! Mahal na mahal ka ng ate mo. Mahal na mahal din kita, ate! Kuya! Tulungan mo ang kapatid ko! Kailangan na natin siyang itakbo sa ospital. Sige! Magtutulungan tayo! Sa wakas, tapos na ang laban. Tama lang ang desisyon ko magtiwala sa'yo. Kahit hindi mo alam kung anong gagawin ko, binuwis mo din ang buhay mo. Dahil alam kong mabuting tao ka, Eman. Kahit hindi ko alam na maaaring mangyari yun kay Obert. Dahil yun ang narinig nating usapan nila kanina. Doon ko napagtanto na hindi maaaring maipakita ang kahinaan ng pinuno sa kanyang pinamumunuan. Kaya pinatay nilang sarili nilang pinuno. Oo. Pagkasabi niya noon, unti-unting lumiwanag ang paligid. Nasa labas na ang mga dalaga at naghihintay sa amin. May mga tao na din doon. Mas lalong gumaan ang pakiramdam ko. Alam kong ligtas na kami. Hindi ko na lang namalayan, bumigay na ang katawan ko at hindi na nagtagal, unti-unti akong nawala ng malay. Hindi ko alam kung ilang araw akong walang malay. Nagising na lang ako, nakatabi ko si Pam at sa kanan naman nakaupo si Eman at nakapikit ang mga mata. Bahagya kong ginalaw ang kamay ko kaya nagising si Pam. Ate? Kuya Eman! Gising na si ate! Maya, salamat sa Diyos. Ate, pinag-alala mo kami dun ah. Akala ko hindi ka na magigising. Yun ang sinabi ng doktor sa amin eh. Wala na silang magagawa kundi hintayin kang magising. Kumusta ka? Ate, ikaw ang bugbog sarado tapos akong kakamustahin mo? Mas naiiyak ako sa'yo eh. Ayos na ako. Mahina lang talagang katawan ko. Ow! Oh, may sugat ka pa sa katawan. Huwag ka lang munang masyadong magalaw ate. Pulit naman eh. Wala ba kaming kailangang itulong sa'yo, Maya? Okay na ako. Sa ikalawang pagkakataon, nagpapasalamat ako sa ginawa mo, Eman. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo. Naramdaman ko ang ganang dibdib ko dahil sa mga sinabi mo sa akin. Pasensya na rin sa nangyari sa kapatid mo. Salamat. Nakita ko ang kanyang mga gamit doon noong nakarang araw. Bumalik ka doon? Oo. Pero lumipat na ang mga aswang. Iniwan nila lahat ng tinayo nila doon. At doon ko nakita ang damit at iba pang naiwang gamit ng aking kapatid. Lahat ng mga babaeng pinapatay nila, tinatago nila ang mga damit na naiiwan nito. Ayos ka na ba? Hindi madali isiping huli ko na pala nun masisilayan ng kapatid ko. Pero sinusubukan ko. Sisimulan ko sa pag-aaral na maging isang albularyo. Mukhang ito ang bago kong layunin sa buhay. Ikayo, anong sunod yung gagawin? Ate, nalaman ko pala nakalabas na din ng hospital si Tita Paula kaninang umaga. Ganun ba? Doon pa rin kayo tutuloy? Sa kabila ng ginawa niya sa'yo? Sa inyo? Wala kaming ibang malalapitan, Eman. Kung ganun, ireklamo niyo siya. Hindi na. Maya! Pam, ligtas kayo? Tia Paula. May dinaramdam pa ang mga bata. Mga pamangkin ko, humingi ako ng tawad sa lahat ng ginawa ko. Nalaman ko lahat ng pagkakamali ko. At nung nabalitaan kong nangyari sa inyo, doon ko napagtanto kung gaano ako kasama sa inyo. Patawad.
Dahil sa inyo ko inilabas ang galit mula sa pamilyang nang iwan sa akin. Tiya, hindi ko po alam kung anong sasabihin ko. Sa totoo lang, takot po akong magtiwala muli sa inyo. Gagawin ko ang lahat para magbago. Ikaw lang ang pamilyang tumulong sa akin nung malapit na akong mamatay. Kaya labis ang pasasalamat ko at pagsisisi sa lahat ng nagawa ko. Paano namin malalaman na hindi mo na gagawin ng perahan ulit ang dalawa? Alam kong naging masama ako, ngunit maniwala kayo. Magbabago na ako. Aayusin ko na ang buhay ninyo, ang buhay natin. Hindi ko na kayo pahihirapan. Hindi na ako gagawa ng ikapapahamak ninyo. Hindi ako nakapagsalita. Sa totoo lang, hindi pa din ako makapaniwala na sinasabi sa akin ito lahat ni Tia. Tumingin ako kay Pam. Alam naman naming magbago man siya o hindi, sa kanya pa din kami babalik. Hindi kami nagbigay ng sagot dahil hindi pa ako magaling. Kailangan ko manatili sa ospital ng ilan pang mga araw at sa loob ng mga araw na yon, doon ko nakita kung paano magbago ang pag-aalaga sa amin ni Tia. Palagi na siyang nagluluto at pinapakain kami. Kahit wala si Eman sa kwarto, hindi nagbabago ang pag-aaruga niya sa amin. Doon nagsimulang uminit ang puso namin ni Pam sa kanya. Oh, kumain ka pa, Pam. Ikaw din, Maya. Salamat po, Tia. Ay nako, sige na, kumain lang kayo. Ikaw, Maya, kumusta ang sugat mo? Kailangan ba ulit nating tawagin ng nurse? Ayos na po, Tiya. Hindi na masakit. Sige, sabihin mo lang sa akin, ha? Tiya, mawalang galang na po. Pero bakit? Anong bakit? Bakit mo sa amin to ginagawa pagkatapos ng ilang taong pagpapahirap mo sa amin? Ay, gusto kong magbago, Maya. Nang masugatan ako ng aswang, akala ko'y mamamatay na ako. Pero nang makita kita, bigla kong naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Gusto ko kayong tulungan. Gusto ko kayong iligtas. Ang bagay na hindi ko nagawa sa sarili kong pamilya. At nang bagising na ako, nabalitaan kong nawala kayo. Labis akong nagsisisi. Akala ko'y huli na naman ako. At nang lumabas ako, hinanap ko kaagad kayo. Doon ko nalaman na nandito kayo sa ospital. Sa totoo lang po, hindi po talaga kami makapaniwala. Masyadong mabilis ang lahat ng pangyayari. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ko kayo minamadali na tanggapin ulit ako. Gagawin ko ang lahat para ipadama sa inyo ang pagbabago ko. Salamat, Iya. At para sa kaligtasan natin, kumuha ako ng katulong. Katulong? Oo. At alam kong magugustuhan ninyo kung sino. Sino po? Oh, mukhang nandito na siya. Teka, Eman? Tama si Manang Paula. Ako na maging katulong nyo. Pumasa ako dahil isa akong manunugis ng aswang at nag-aaral na maging isang albularyo. Sabi ko na't magugustuhan ninyo. Hindi ko mapigilang matawa habang nakatingin sa kanila. Bigla kong naalala ang mga magulang namin ng kapatid ko. Ganito kasaya at kainit ang aming pamilya. At mukhang mararanasan ko na ulit ito. Hinawakan ako ni Tia sa kamay at maamong ngumiti sa akin. Lumingon ako kay Pam at pareho kaming tumango. Alam naming sa araw na ito, tinatanggap na namin si Tia Paula. Kung ganun ang katulong na mag-iigib ng tubig? Oo naman, kahit madaling araw pa. Wag, masyado ng delikado kapag gabi. Ang maglalaba. Pam, tayo pa din. Tutulong tayo. Iisa lang si Eman. Uy, kaya ko yan. Huwag ka mag-alala. Katulong nga ako, di ba? Masyado naman kapag lahat sa'yo'y naasa. Sa ngayon, kailangan mo munang magpahinga, Maya. Huwag mo munang isipin ang mga gawaing bahay, ha? Paniguradong pag-uwi natin, hindi yan susundin ni ate. Oo nga pala. May ibibigay ako sa iyo, Pam. Ano po to, Tia? Maligayang kaarawan. Alam niyo po ang kaarawan ko? Ay, syempre naman. Araw ng Pasko. Maraming salamat, Tia.
Napangiti ako sa nakita ko. Wala nang mapaglagyan ang saya sa aking puso. Napatingin ako kay Tia at nakita kong nagbago na talaga siya. Hindi ko na malayan na napaluha na pala ako. Marahan kong hinila si Tia at niyakap. Hindi nagtagal. Naramdaman ko din ang yakap ni Pam. Alam kong marami pa kaming pagdadaanan, pero nagpapasalamat akong pinaramdam ulit sa akin ito ng Panginoon. At dito nagtatapos ang aking kwento. Sana'y nagustuhan ninyo. Sa kwento kong ito, malalaman ninyong kahit ang pinakamalupit na tao ay kayang magbago. Alam kong nakakaranas tayo ng pangyayari na parang inipit tayo hanggang sa wala na tayong ibang paraan kundi sakta ng ibang tao. Ngunit gusto ko sanang sabihin sa inyo, kahit man may mali tayong nagawa sa ating kapwa, hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad. Muli, ako si Maya. Nagpapaalam.